Ito ang bagong release si Tecno at ito ang Tecno Camon 50 Ultra. And actually, sobrang lakas ng hype neto ngayon dahil ito daw ang best mid-range camera phone ngayong 2026. Pero ang tanong, totoo ba? Kaya ginamit at ginawa kong daily driver phone to in the past 15 days. In-update ko to sa pinaka-latest sa software niya. Naglaro ako dito, One to Sawa. And syempre, tinest namin yung camera sa mga gala ngayong April at kinumpare namin to sa Poco X8 Pro Max. At sa video na to, ibibigay ko sa inyo yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa paggamit dito sa ating Tecno Camon 50 Ultra. Para malaman natin kung ito na ba talaga ang best mid-range phone camera and kung pasado nga ba talaga to bilhin ngayong 2026. Kaya kung interesado ka at naghahanap ka ng solid camera phone ngayong 2026, tara, pag-usapan natin itong Tecno Camon 50 Ultra. Bale, same na mga long-term review natin, hahatiin natin itong video na to sa mga bagay na nagustuhan and also mga bagay na hindi ko nagustuhan para maayos yung flow. At simulan na agad natin sa mga bagay na nagustuhan ko. Nga pala, bago tayo magpatuloy dyan, gusto ko lang linawin kasi for sure meron mga mapapaisip, kaka-release lang naman ng phone na to, bakit ko siya naghamit in 15 days. Actually, nung April 6, pinablish namin sa second channel yung first impression video namin dito. And sa totoo niyan, 3 days before nung publishing ng video, ginagamit ko na yung mismong phone. Kaya, umabot siya ng overall 15 days. Gusto ko lang linawin tong part na to para hindi kayo malito. At meron kaming early access dun sa device kaya nagamit ko talaga siya ng medyo matagal bago yung releasing. And with that said, i-resume na natin yung usapan sa mga bagay na nagustuhan ko dito. At unang-una dyan is yung kanyang strong camera setup. Napaka no-brainer na sagot neto, talagang maganda and solid yung camera lineup nitong ating Camon 50 Ultra. Meron tong 50 megapixel camera combo, which is meron tong 50 megapixel Sony LYT-700C ultra night camera sensor para sa kanyang main camera. Meron ding 50 megapixel telephoto camera and 50 megapixel selfie camera. And meron pang pahabol, 8 megapixel ultra wide camera. I hope ginawa na lang din nila tong 50 megapixel para quadruple 50 megapixel na yung makikita natin dyan. But gaya lagi naman na sinasabi ko sa inyo, megapixel is hindi naman gano'n nagmamatter pagdating sa mga mobile phone. Pero kahit na gano'n, hindi ako na-disappoint sa camera capability nitong Tecno Camon 50 Ultra. Based kasi sa mga output na pinakita nito sa amin, talagang okay. Kung maganda yung kanyang photo processing, lalo na pagdating sa color science side, makikita natin dito yung tamang saturation and also vibrant ng mga photos. Na-discuss ko na rin to sa review natin ng Camon 50 and naging best budget camera po natin yan ng 2026. And same sensor nga lang pala sila ng ginamit sa main camera, kaya goods na good siya dito. Pero yung pinaka-nainlove akong part sa camera neto is yung kanyang telephoto. For sure, alam na ninyo to. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, pag nakagamit na kayo ng isang phone na merong telephoto camera, 101% kahit mid-range phone yan, hindi ka magka-try bumalik sa isang phone na walang telephoto camera kahit na flagship phone pa yan. And ganun pa rin yung na-experience ko dito sa ating Tecno Camon 50 Ultra. Solid yung quality neto, pero syempre meron pa rin mas mga magaganda na camera phones dito, at least sa flagship segment. Pero in overall, in terms of photo processing, detail, HDR, nandun talaga or nandito talaga sa ating Tecno Camon 50 Ultra, hindi yan mawawala. Actually, kinompare pa nga namin to sa ating Poco X8 Pro Max, and kung makikita ninyo yung quality, kinain niya dito yung ating Poco X8 Pro Max. And i-plus pa natin na walang telephoto camera ang Poco X8 Pro Max, kaya kain na kain talaga siya in terms of camera segment dito sa ating Tecno Camon 50 Ultra. Actually, dun sa review natin ng base Camon 50, kinumpara ko rin yung camera nilang dalawa and doon halos dikit sila. Pero dito sa comparison natin ngayon, mas sumamang lang ang Camon 50 Ultra dahil sa kanyang telephoto camera. Kaya meron mga part na mas detailed yung mga zoom in shots niya or more detail yung mga kuha natin mga information pagdating sa mga zoom in or close up shots, which is I like. Nga pala, meron na rin tayo ditong 4K at 30fps video support pagdating sa ating main and also front-facing camera. Anyway, next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang battery. Dahil meron tong 6,500 mAh battery capacity, and actually makunat-kunat din itong battery na to. Niran ko to sa ating PC Mark battery test at umabot siya ng 19 hours or almost 20 hours na rin, and in max brightness and open yung Wi-Fi. And actually, based ka sa paggamit ko sa kanya ng almost 15 days, okay naman talaga yung kanyang battery life. However, hindi ko siya masyadong na push pagdating sa balagbagang paggamit talaga dahil hindi ganun kadaming activities yung ginawa ko sa mobile phone sa mga nakalipas na araw or sa nakalipas sa 15 days dahil more on edit tayo dito. So mostly, nagagamit ko lang yung phone pag check ng chat, pag-update kay fiancé, and then pag-check ng mga comments nyo. And syempre, panonood na rin ng couple of animes kagaya na lang ng Dr. Stone. Sakto, kaka-release lang ng bagong episode. Pwede nyo i-check by the way. And speaking of panonood, dito naman papasok yung isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, which is yung kanyang
premium na display. Dahil meron tong 6.78 inch, 1.5K, 144Hz AMOLED screen display. Kaso nga lang, curved screen. Yung iba kasi sa atin, mas gusto yung mga flat screen. And actually, isa rin to sa cons ko, pero doon na lang natin pag-uusapan sa half ng video na to. Bale, in terms of overall display, just I said, in terms of specs, kitang-kita natin na maganda talaga yung kayang ibigay nito. And actually, ganun din yung na-experience ko sa kanya sa panonood dito. And okay naman siya in overall, wala naman ako naging problema sa kanya. Okay din yung kanyang brightness kung gagamitin natin outdoor dahil meron tong 4,300 nits peak of brightness. So, palag-palag na rin in terms of outdoor use. Goods din in terms of movie and anime watching. And syempre, kung gagamitin nyo ito sa social media or something, walang magiging problema. Goods yung display niya in overall. Next naman na nagustuhan ko dito, which is isa sa pinaka-criteria ko para sabihin na goods yung isang device, yung kanyang mobile data connectivity. And in terms of performance, sa mobile data na ito dito, hindi ako binigo ni Tecno. Dahil nakakuha tayo dito ng 5G connection sa mga area na supported yung 5G. Syempre, nagmamatter pa rin yung network. Kung ang ginagamit nyo is dito kagaya ng akin or Smart, Sun, etc. Dapat syempre supported dyan sa area ninyo yung 5G connection ng mga network na ginagamit ninyo. And based naman sa experience ko, pag nandun ako sa Taguig, nandun ako sa BGC, and kahit dito sa area namin which is Taytay, nakakasagap naman ako ng 5G which is I like. However, meron pa rin talaga mga instances gaya nung pumunta kami ng Batangas, wala tayong 5G doon pero nakakasagap pa rin naman tayo ng good na mobile data. Pero hindi naman yan talaga yung pinaka main reason kung bakit ko ito nagustuhan dito dahil common na yan. Dapat talaga goods yung internet connection na makukuha natin lalo na sa mga phones ngayon. Nakakahiya naman. Ang isa sa pinaka main reason kung bakit ko siya nagustuhan yung kanyang eSIM capability support. Yes mga kapare ko, kung magta-travel kayo at gagamitin nyo itong phone na to, supported na po nito yung eSIM kaya hindi na rin kayo problema if ever man. Which is good thing. Next naman na nagustuhan ko dito which is super dami yan yung kanyang bunch of AI features. And ito yung mga specific na nagustuhan ko ng mga AI features sa kanya. Unang-una yung kanyang gallery AI. Napaka-useful ng kanyang AI auto zoom. Meron kasing mga moment na tinatry kong mag-crop din talaga ng photo manually as in i-edit ko siya then crop. Pero yung quality na nakukuha natin after nung crop na yon ay hindi same ng quality na nakukuha natin kapag ginamit natin yung AI auto zoom. Gamit kasi itong feature na to, automatic na i-detect yung subject at mag-zoom siya dun sa subject na yun and pwede ka mamili ng specific ratio ng photo para i-save yung mismong zoom in version niya. Which is, kung titingnan natin, mas okay yung quality na nakuha natin dahil meron na ditong integration ng AI. Syempre, medyo process na yan. And for me lang naman, mas okay yun. Mas tatanggapin ko yun kaysa dun sa manual edit na hindi talaga ganun ko-okay yung quality pag gagamitin natin. Meron na rin tayo ditong AI art na kung saan pwede tayong mamili sa mga presets nila dito, gaya ng anime, Bango, at kung ano-ano pa na pwede pagpilian, which is a useful feature din. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang flash snap memo na kung saan pwede tayong mag-takes ng screenshot and using AI, i-analyze niya yung whole information nung in-screenshot mo and then gagawa siya ng easy to digest na summary para mas maintindihan mo and also mapunto niya yung pinaka-important details nung in-screenshot mo na part. So, pwede mo itong gamitin sa email mo, pwede mo itong gamitin sa announcement, pwede mo itong gamitin sa paragraph or sa mga research mo, which is a good feature. At ang kagandahan dito, if gagamitin mo to sa mga email mo na merong invitation, automatic na siya na yung nagpa-plot or nagsiset ng reminder para sa'yo doon sa iyong calendar para i-organize yung nakaset na meeting or events mo if ever, which is a good feature again. Yung next naman na nagustuhan kong feature neto is yung kakayahan neto makapag-airdrop ng photos and videos sa iPhone natin. Pero with the twist, bali, ang kinakailangan natin gawin is syempre, i-open yung airdrop natin sa iPhones natin and then i-click lang natin yung everyone. Basta naka-open na yan and then pupunta na tayo sa Tecno Camon 50 Ultra, siselect lang natin yung videos and photos na gusto natin i-share and then after nun, click nyo lang yung share and then i-click lang natin yung instant transfer. And then after nyan, kinakailangan mo lang i-tap yung likod ng iPhone natin sa likod na itong Tecno Camon 50 Ultra and then automatic marireceive na natin yung photos and videos na ita-transfer natin sa iPhone natin. Pero yung pinaka-plot twist neto, gagamit pa rin talaga tayo ng application. Hindi siya same ng channel na ginagamit sa airdrop na wala ng application na needed as is na lang. So, needed natin i-download yung instant transfer dito. So, unang testing, mariredirect agad kayo sa App Store and then after nyo i-download, pwede na magagamit yun na makapagpasa na kayo ng file dito. Oo, hindi siya ganun ka-okay dahil hindi niya nagawa yung whole concept ng airdrop. However, nagawa nyo pa rin naman makapagpasa ng photos and videos or ibang file sa iPhone natin, which is nice. And ang kagandahan dito, pwede mo siyang gamitin offline. Hindi
kinakailangan ng internet. Last naman na nagustuhan ko dito is yung durability ng device na to. Oo, naka-plastic frame siya pero meron tong glass front and glass back na protected same ng Corning Gorilla Glass 7i. At i-plus pa natin na naka IP68, IP69, and IP69K dust and water resistant tayo dito, which is makakasurvive if ever na mabagsak mo to sa swimming pool habang nag-swimming or bagsak mo sa dagat, sa ilog, etc. Kaya nyo makasurvive. Pero utang na loob, kung meron kayong makikita mga influencer na gumagawa ng promo stand para sa features na to, wag yung itatry siyang itubog sa tubig, gamitin sa tubig, mag-video sa tubig or kung ano man. Kasi pag natsambahan kayo, automatic void yung warranty ninyo. Hindi nyo yung makiklaim kay Tecno kasi isa yan sa mga number 1 rule nila. So yeah, make sure na wag yung gagawin. Yun lang naman. Now, move na tayo sa mga bagay na nagustuhan ko. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa phone na to. At unang-una, yung kanyang overall performance. Dahil from our latest upgrade sa Camon 50 Pro and also Camon 50 Premier na naka-Dimensity 8350 Ultimate chipset, ngayon gumamit sila ng mas weaker chipset which is Dimensity 7400 Ultimate. Although goods pa rin naman yan, capable pa rin naman yan, pero syempre mas goods naman kung same chipset yung gagamitin nila, same nung last year, kahit hindi na lang sila nag-upgrade. Wag sana downgrade, medyo nakakaiyak yung part na yon. And gaya ng sabi ko, capable chipset to, nakakuha pa rin naman tayo dito ng 900,000 to almost 1 million ang Tuto benchmark score, which is a good score pa rin naman para sa isang mid-range phone. And yeah, pagdating sa overall performance nito, goods din naman, nakapaglaro naman tayo dito ng MLBB or ng mga MOBA games and also ng CODM and max out settings, and na-enable naman natin na makuha yung kanyang solid 120 FPS sa mga game na to. However, pagdating sa mga heavy game gaya na lang ng Genshin Impact, dito talaga siya mag-i-struggle. Dito medyo pumupugak-pugak na yung performance niya. Kahit i-setup natin sa medyo mababang graphic settings and then max out FPS, hindi pa rin natin nakukuha yung stable 60 FPS dito. So yeah, ang pinaka-point lang neto, goods siya pagdating sa mga light moderate gaming. However, medyo saktuhan yung performance niya pagdating sa mga heavy games or high intensive games. Which is understandable naman kung ako yung tatanungin, pero syempre kung more on gaming side kayo, hindi ito yung phone para sa inyo. Pero kung MOBA games and CODM lang, pasado na to. Next naman na hindi ko nagustuhan dito is yung kanyang slippery design or madulas na design. Gaya ng sabi ko sa inyo in the past phone reviews natin, pasmado si para ko Steven Tips, kaya once na gagamitin ko yung phone na merong curved screen or naka 3D curved style which is curve back and curve yung screen, talagang dumudula siya sa kamay ko. But in terms of grip, comfortable naman talaga. Hindi talaga yun mawawala sa mga naka 3D curve design dahil syempre saktong-sakto sa palad mo. Okay yung grip mo mapa one hand and also gaming position man, walang magiging problema. Ang problema lang yon, madulas siya. Talagang kapag pinagpawisan yung kamay mo, ramdam na ramdam mo sa screen, lalong-lalo na dun sa kanyang included na case na sinabi ko rin sa ating first impression video na yeah, medyo slippery yung gantong material. Hindi ko siya ganun kagusto kung ako yung tatanungin ninyo dahil dumudulas talaga siya sa kamay ko. Pero para sa akin lang naman to as my preference dahil nga na-experience ko siya sa 15 days and yun talaga yung pinaka-struggle dahil pasmado ako. Pero kung hindi ka naman pasmado, for sure, okay lang naman sa ito o magugustuhan mo siya. And isa pa, pagdating sa curved screen, alam natin na hati talaga yung opinion natin dito, pero personally, mas gusto ko yung mga flat screen kaysa sa curve. Ikaw baka para ko, anong mas gusto mo sa dalawa? Anyway, next naman, hindi naman sa hindi ko ito nagustuhan, tanging nitpicks ko na lang talaga sa kanya, yung kanyang software dahil medyo mabigat siya para sa akin. Uunahan ko na kayo yung overall experience ko sa software neto nagustuhan ko naman talaga. Okay yung gusto kong mga ginawa nilang upgrade. Nasabi ko rin yan sa nauna nating Camon 50 review. Pero meron pa rin talagang mga gray area pagdating dito which is hindi pwedeng hindi ko mapansin habang gamit ko siya. Unang-una dyan, napansin ko na medyo mabigat yung OS na ito ngayon dahil yan sa dami ng bunch of AI features na dinagdag nila dito. May mga times kasi na hindi siya ganun ka-responsive kapag nagna-navigate ako dito which is paminsan-minsan lang, hindi siya palagi. Gusto ko lang linawin yung part na yan. Also, meron din mga part na medyo delay yung pagpaprocess ng AI feature nila or hindi pa ganun ka-fluid dahil need din talaga ng magandang NPU dito and I don't think na meron ganun ka-advance sa NPU yung chipset na ginamit nila. Also, malaki din yung kinalaman talaga ng software nila. Also, meron din ako mga nakita ditong bloatwares pero kagandahan na wala naman ako nakita na built-in ads. So, gaya ng sabi ko, nitpick ko lang naman tong part na to at isa rin kasi yan talaga sa lagi kong tinitingnan. So, for me, pwede na rin naman to at fixable naman to using software support update which is a good thing. Meron nga pala tayo ditong 3 generational update which is aabot to hanggang Android 19 and magkakaroon naman tayo ng 5 years security patches update which is for me a good na at hindi ko na rin naman masasabi na pangit. Anyway, next one na hindi ko nagustuhan dito na maaari namang mabago yung kanyang presyo. Kasi currently yung presyo niya pwede nating mabili sa 17,000 pesos plus using the voucher link dyan sa ibaba and kung hindi nyo gagamitin yung voucher
Future Link nasa 19,000 plus pesos to 18,000 plus pesos siya. Kaya ko nasabi yan dahil syempre ikukumpara natin itong phone na to or yung overall value na kaya niyang ibigay sa mga phones na nasa under 20,000 pesos or mga ka-price range na to. Definitely maraming mga phones na mas balanced, mas siksik, mas maganda yung chipset, mas maganda yung software, and also definitely mas okay yung battery kaysa dito para sa price range na to. But if kayo yung tao na need talaga ng magandang camera, goods yung camera capability in terms of overall, ito na yung masasabi ko na best choice para sa mid-range level segment dahil ito talaga yung pinakamaganda currently. Although yun nga, nasa quarter 2 pa lang naman tayo ng taon, so meron pa mga phone brands na magre-release ng mga solid phones din. Pero as of now, na wala pang lumalaban sa kanya, ito yung masasabi ko na best camera phone ng mid-range level segment. Which is, tinagorean na rin natin na best camera phone or budget camera phone yung kanyang base version para sa budget entry level. And to be honest, kung ako lang naman yung tatanungin, goods naman talaga tong phone na to. However, syempre, more on practical din naman ako or practical side talaga ako tumitingin. Marami mga phone na mas better sa phone na to in terms of overall specs and also presyo. So, nakadepende na lang talaga yan sa preference mo. Kung gusto mo talaga ng camera, go for this one. Hands down tayo dyan. Anyway, kung meron na kayong mga Tecno Camon 50 Ultra dumating na sa inyo or meron na kayong mga experience about sa phone na to, comment nyo naman dyan sa ibaba, share naman ninyo. Also, ano yung opinion ninyo about sa overall review natin and also sa phone na to? Comment nyo lang dyan sa ibaba at pag-usapan natin. Nga palang may ongoing giveaway tayo. Panoodin nyo tong video na to, iiwan ko dyan at nandyan po yung mechanics. Yun lang guys. Peace out.